Yan ang tunay na nakakaganda sa relationship. Yung ugali at saka yung utak. Pag maganda kayo ang inyong mindset, maganda at masaya ang samahan. Unless, yung asawa mo, Nico Natividad, ay hindi na okay sa'yo. Kasi bakit mo magagawa yan? At di umano, allegedly, sabi nung iba, walker daw. Bakit mo magagawang magbayad pa? Kung totoo man na walker yung babae, I do not know. Ako, I do not believe. Kasi sa gwapong yan, di ba? Ibig sabihin, bakit ganun? Are you not satisfied with your wife? How come? Di ba? Bakit di ka masaya dun sa wife mo? At kailangan mong kumuha ng iba? Tapos, ganyan? Tapos ibibidyo mo pa? Hindi kasi sabi ko nga nagwali bayola siya Bakit Wally Bayola? Sa mga nakakaalala, sabi nga nila, si Wally Bayola, biruan nila to ni nung isang kasama niya si... Kung hindi sana lumingon si Wally Bayola, hindi nalaman na siya. Ito, tumitingin-tingin ka pa daw. Hindi ko alam, hindi ko napanood Hindi ko napanood. Tumitingin-tingin ka pa daw sa camera, so para bagang alam mo. Anong klaseng fantasiya yan? Ibibidyo mo pa, may asawa ka So, next time, wag na, okay? I mean, wag nang hindi sa wag nang ibidyo, wag nang gumawa ng ganyang hindi maganda. Bakit ba natin naipasok to? Kasi nga, again, yung issue ngayon, tila yung kay Ann Curtis pa rin ang pinag-uusapan. Alam mo yun, na ang dami sana nating magandang pwedeng pag-usapan. Pero again, anong ginawa? Para matabunan yung kaisa-isang isyong hindi na na-resolve sa Pilipinas. Korupsyon sa flood control project. Actually, hindi nga lang flood control. Nagsanga-sanga na. Korupsyon di umano sa Bucor. Korupsyon di umano sa custom. No? Talagang sumanga na ho ito sa iba't iba ng aspekto ng ating gobyerno. Hindi na na-solve. Meron pang mahiya naman kayo. Gago! Nagtayo pa ng kunwari Independent Commission on Infrastructure, ICI. Gago! Nagtayo pa kayo ng ganyan. Nung natutunto na si Romualdez, nung sinabi na nung isang commissioner, saan mo ginamit yung allocation mo? Yung tinanong niya yun Di ba lumabas sa balita yun? Tinanong niya yun doon kay Sandro Marcos. Ano nangyari? Wala na yung ICI. Asa na? Aling Claire, asa na yung ICI mo na pinagmamalaki mo na hindi involved ang presidente, siya nga ang nagpa-imbestiga dyan. Asa na yun? Wala. Nga. Yung sinabi ninyo magpapakulong kayo noong Disyembre, anyari? Wala. Nga. Pinakulong ninyo yung political kalaban ninyo o political enemy ninyo sa Cavite dahil gusto ninyo makuha ang Cavite. Pinakulong nyo lang si Bong Revilla dahil wala na sa Senado at nilaglag ninyo yan Bakit? Again, impeachment. Hindi bumoto mga anak ni Bong Revilla sa impeachment ni VP Sara Duterte at yan ang consequence. Gago! So anong ibig ko lamang pong sabihin? Again, paulit-ulit. Eto na si Bernardo na aminadong nagnakaw. Bakit? Sinoli nga niya yung bahagyang perang ninakaw niya Di ba? Sinoli nga niya sa gobyerno. Ginawa niyong WPS o yung wetness. Hindi ko talaga Witness Protection. Hindi pala WPS. Witness Protection Program, pinasok niyo sa WPP. Magnanakaw ito. Confessed, sabihin na natin nag-corrupt sa bayan. Pinakinggan ninyo, ginawa ninyong bayani, at mula sa kanyang statement, pinakulong nyo ang nananahimik na senador dahil yung kanyang mga anak ay hindi in-impeach si VP Sara Duterte. Yung magnanakaw ang ipinakulong ang inyong ginagawang bayani at yung nananahimik na inosente ay yun ang pinakulong ninyo. Ngayon ang tanong, merong nag-collaborate sa sinabi ni Zaldico na dati nyo na rin inakusahan na magnanakaw. Ngayon may nagka-collaborate sa kanyang 18, actually more than 18 daw ang lalabas, na security aid niya na personally, hindi third party, hindi second party, personally nakita ang nakawan. I mean, nakita niya. Ibig sabihin, sila mismo ang parte doon sa pagnanakaw. Sila mismo ang accomplish doon sa krimen. Sila ho ay
umamin na nagdala kami ng maleta, na nag-ano kami dito, nag-deliver kami kay ganito. Pero, anong ginawa ninyo? Ina ninyo. Dinimanda ninyo, pinapakulong ninyo, sinisiraan ninyo reputasyon. Kaya ako, nananawagan ako dito sa mga sundalo na ito. Huwag kayong mawala ng loob. Ang lumalaban lamang sa inyo yung mga politiko. Pero ang karamihan ng taong bayan ay nasa likod ninyo. Hindi nyo lang alam, pero nasa likod ninyo ang taong bayan. Yung mga politiko na nabanggit ninyo, naturalmente, magdedemanda sila to protect their name, to say na we did not do it, or we did not receive any luggage na may pera. So, normal lang yun na maggano ng kanilang response. Pero ang taong bayan, nag-aantay sa inyo. Nailabas nyo pa ang mga ebidensya. Naipakita nyo pa ang inyong mga, o sabihin nyo pa, i-reveal nyo pa ang inyong mga nalalaman. Kaya ako sa aking programa ay, sa aming programa at sa aking programa ay handa kayo magsalita kung nanaisin ninyo. Pwede tayo mag-zoom, tayo na lang. Kasi ayaw niyong pumunta dun sa amin dahil in danger daw kayo. I understand. Ito ngayon naman, ipapakita lang natin kung bakit tila ang sinasalsal lang nila ay itong issue na ito sa Middle East. Ito, papakita ko sa inyo. Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila? Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa yun. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City, pero sabi namin, sige, sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano. Ayan. Eto ang sinasabi kasi ng mga hindot na mga pinklawan, loyalistang tanga, at yung mga trolls na bayaran, sinasabi nila kesyo hindi naman tama na ikumpara yung COVID at yung gera. Dahil sa COVID, hindi naman daw kasi nasasara ang airspace. Baligtad nga eh. Hindi nga nasasara ang airspace pero bawal ang lumabas. Bawal lumapag ang mga airplane. Kahit hindi sarado, hanggang doon lang sila sa taas. Pero gawin pa man, nadadaan yan sa negosasyon sa mga bansa. Masasabi naman nila na pwedeng paraan ninyo lang ang aming mga nationality. Ang sinasabi nga ni BP Sara dito, yung conclusion niya na kung gugustuhin, meron namang paraan. Bakit? Ito mismo yung pinakita ko yung video sa reel. Ayan. Nagbanta ang Amerika na ititigil nila sa frontline na balitang yan, Rainiel Pawi. Lumapag na kaninang umaga sa NAIA Terminal 3 ang eroplanong Lulan ang 299 na Pilipino. Ito, kasagsagan, itong balita nito, kasagsagan nito ng putukan Yung unang putok ng Amerika sa Iran at ng Israel sa Iran at yung pagganti ng Iran sa mga Middle East country. Pero nakauwi itong mga to. Yan lang sila sa mga kababayan nating naipit sa Kita nyo yung eroplano, Emirates. Isa yan sa mga paborito kong eroplano pag pumupunta ng Middle East at Europa. Ibig sabihin, galing talaga yan dyan. Kaya nga Emirates Diba? Sa UAE yan, United Arab Emirates. Dyan ang galing yan. So napakalinaw na posible ang dumaan sa airspace. Ang siste kasi, ganito mga kababayan, umiiwas lang. Ibig sabihin, hindi dadaan dun sa kung saan nagkakaroon ng bombahan. Usually, dumadaan ng Europa, tapos from Europe, dumediretso na kung saan man, maaaring bababa sa malapit-lapit, tapos saka ulit lilipad. Sa madaling salita, medyo magmamahal. Yun ang katotohanan. Magmamahal ang pamasahe. Kasi nga, yung magmamahal yung eroplano, yung pagka-charter plane mo yan, ibig sabihin ng charter, ibig sabihin, nirentahan mo. Pare, rerentahan mo yung buong eroplano. Yan to. Ganito ang charge niya kasi yung gasolina papunta sa Europa, yung Europa papunta sa Asia o saan man, gasolina na naman, tas bago papunta ng Pilipinas. Kasi alam ko, hindi kayang direkta mula Europa. Correct me if I'm wrong kung kaya, kasi nung nagpunta tayo ng Deheg, wala talagang biyahe from Europe to the Philippines.
talagang dadaan ka ng Middle East. So malamang dumadaan sa ibang lugar yan. Kasi bilog naman ang mundo. Hindi flat. Sorry na, Sir Jack. Si Sir Jack naniniwala flat ang mundo. Bilog yan. So pwedeng umikot yan. Kaya lang, mas mahal ang pamasahe. Yeah, ibig sabihin, mas mahal ang gasolina. Eh, ang tanong, bakit ang daming palusot ng gobyerno? Alam niyo kung bakit? Baka kasi naibulsa na yung pera. Yan ang totoo dyan. So baka na ibulsa na yung pera. Ba't ko nasabing na ibulsa na? Ito, papakita ko sa inyo. Ito. Dali, sinisipon ako. Wala dito yung yung basahan tuloy. Yung nilalagay dito sa restaurant kasi nakita ko si FLM. Kadiri talaga itong maman to. Dugyot! Naalala ko, kinuha niya yung hindi pa nasatisfy sa isa. Dalawa pa ang ginamit niya. Suminga doon sa hayop yan talaga. Mga kababayan, please do not do that in other countries, ha? Parang awa nyo na. Mga kababayan, that is so inappropriate. Kasi ginagamit yun sa bibig di ba? Kahit masabihin natin laban ginagamit yun. Yung nilalagay dito sa para, minsan dito nilalagay, pagka-trip mo, minsan dito nilalagay sa lap, di ba? Yung gano'n, yung nakatiklop dito sa pag-restaurant na silalapag mo dyan para pagkakain kapag tumulo, hindi malalagyan yung pants mo, di ba? Hindi ka parang tumae, gano'n. So, kinuha niya yun. Suminga siya. Pagsinga niya, hindi siya nasatisfy, binaba niya, kumuha pa siya na isa, suminga uli. Ang dugyot-dugyot mo, ha? Ay, nako. Anyway, eto nga. Pakita lang natin, ha? Ayan. Basahin natin. O, ayan. So, nakasulat dyan. Bakit ko pinakita yan? Sa budget natin, ibig sabihin yung national budget, meron tayong tinatawag na unprogrammed funds o yung contingency funds na tinatawag. Sa 2026, kasi tapos na, di ba? Tapos na yung naging batas na yung budget na deliberate noong 2025, December, tapos naging batas na yon. At ngayon, ginagamit na natin yan. Anong petsa ngayon? March. March pa lang, pangatlong buwan pa lang. So, ibig sabihin, meron pa yan, dapat. Magkano ang contingency plan ang ating unprogrammed? Hindi nga, ilabas ko, hindi ko mabasa yung maliit na screen ko. Ito. Ayan. Sabi dito, the unprogrammed appropriation which function as contingency type fund for the government are about 245 billion. Alam niyo kung magkano ang 245 billion? Alam niyo kung gaano kadami yun? Sa 2026 yan, ha? This fund can only be used if additional revenues or foreign loans come in and they are not automatically released except pag may mga ganitong emergency, which is the unpredicted na pangyayari sa ating bayan. Ito the Office of the President o OP has about 4.5 billion mismo yung pondo. Could you just imagine that, ladies and gentlemen? Nung panahon ni Pangulong Duterte, sabi niya nung nagkaroon ng COVID, kailangan mag-purchase ng bakuna, at kailangan bayaran yung mga hotel. Remember, hinutel ang mga OFWN. We are witness to that. Si Mokang sumusundo sa kanila sa airport, dinadala sa hotel, pati pagkain. Noong time na yon, nagtaasan ng pagkain. Ito, sabi ko nga sa inyo, kwento ko lang ito kasi may kaalaman ako dito Siyempre, yung mga iba, dahil nga wala na silang mga restaurant, ang ginawa nila, yung mga sarili-sarili nila, gumawa sila, pero nagmahal ang pagkain. Sinabi ni Moka yan kay Pangulong Duterte na, boss, nagmahal yung pagkain kasi ganito. Kasi mahirap talagang kumuha ngayon. Paano yan? Hindi naman pwedeng puro Jollibee. Sa libo yun per day na hinahatiran ng pagkain. So hindi pwede naman Jollibee lang yan. At mahal din ng Jollibee. Porta 2 pieces na. 3 beses kakain niya sa isang araw. Yung iba 4. Pero 3 lang dinideliver. Alam mo, sabi mismo ni Pangulong Duterte, just buy ASAP. Bumili kayo ASAP, i-deliver ninyo, alagaan ninyong OFW. Lahat ng hotel nirentahan ng gobyerno. Tapos ang sabi nga niya, paano ang gagawin ito? Kumuha tayo ng budget. Basta, kung kailangan ko ibenta yung... Basta may sinabi siyang kailangan niya ibebenta niya. Basta lang makakuha tayo ng budget. Sa totoo lang, mas malala noon. Noon kasi sarado ang ekonomiya, sarado ang lahat. Pero nagawa ng paraan.
imagine niyo kunwari lang si Marcos Jr. ang naandyan ngayon sa Malacanang panahon ng COVID, marami nang patay. Sigurado ko. Bakit? Anong gagawin niya? Magre-report lang siya. Di ba? Imagine niyo yan, ha? Buti nga si Pangulong Duterte. Ngayon, ang simple-simple ng problema. Bakit? Tanungin ko kayo, may opisina pa rin ba? Meron. May mall pa rin ba? Meron. May gimikan pa rin ba? Meron. May restaurant pa rin ba? Meron. May namamasyal pa, may mga turista pa rin? Meron. Lahat meron. Imagine niyo lahat meron, nagfa-function. Ano lang wala? Yung sinasabi nilang airspace. Na hindi naman buong mundo bawal ang lumipad. Pwede ka namang umikot. Pero anong palusot ni Marcos? Tiis-tiis na lang muna, walang budget. Tiis-tiis na lang, di ba? Meron nga lumalabas ngayon sa Bahrain. Ay sabi nung ni Jay, yung mismong I think tito niya na andoon at narinig mismo na sinasabi na wala daw budget. Anong walang budget? Ayan oh. Ayan po ang budget. Kaya mga OFW, wag po kayo maniniwala sa fake news mismo ni Marcos na walang budget. Ayan ang budget. Baka sabihin kasi na iba, bakit yung sa Office of the President lang ay 4.5 billion lang. Yung pa nga lang, sapat na eh. Pero the entire department, every department na agency, ibig sabihin yung DOE, DPWH, lahat siya meron tinatawag na contingency plan. Contingency fund o yung tinatawag na unprogrammed funds. Meron yan, bawat departamento ng gobyerno. Na, alam mo, dali lang yan. Sabihin lang ng Pangulo, akin na yung contingency mo. Akin na. Pirma natin yan. Akin na, i-release yun na yan. Pak. Akin to, release natin yan. Pak. Ito, akin to. Release natin yan. Kailangan yan. O, DOE, tataas ang gasolina. Magkano ang contingency fund yan program? Pak. Bigyan lahat ng mga public transportation. O, pak. Pwede yun eh. Isang pirma lang yan. Bakit hindi magawa? Ito yung sinasabi noong panahon na matindi ang korupsyon noong 2025. Ang dami na akong narinig na ganito. Ang dami ng congressman at opisyal ng gobyerno na nagsabi sa akin ito. Noong una, ayokong paniwalaan eh. Sabi nila, alam mo, may nagsabi sa akin ito pa yung panahon ng bagyo. Ipanalangin natin na wag nang bumagyo. Sabi ko, bakit? Kasi yung pera ng gobyerno, ubus na. Actually, yung nakausap ko na sa yan eh. Ayoko na lang sabihin ko anong departamento pero USEC yun. Ubus na. Wala na. Bakit? Ay, di rin namin alam. Basta wala na. Ganun. Wala na. Anong nangyari? Hindi namin alam. Basta ubus na. Sana lang talaga wag nang magkaroon tayo ng delubyo like earthquake, like bagyo, baha. Kasi patay tayo lahat. Hindi ako naniwala. 2025 ito Tapos pumutok yung ghost control, ghost flood control. Tama nga, inubos na. Napunta na sa mali-maleta at diniliber na sa mga congressman. So, ganun ang nangyayari. Tapos ito na naman, 2026. Marso pa lang. Asan na itong pera na to? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi mahirap ang Pilipinas. Ang gobyerno, hindi mahirap. Madaming pera ang gobyerno. Ang tanong, nasaan? Nasa maleta? Nasa bulsa? Nasa envelope? O nandun sa departamento? O nasa cooking? Gago! Hindi, nagtatanong lang ako Kasi may mga nagsabi, yung mismong mga nag-deliver, ay sinabi nila na i-deliver na nila sa mga bahay ng mga congressman, sa bahay ng presidente daw, allegedly, sa bahay daw, di umano ni Romualdez. Ito na ba yung mali-maleta na yun? Kaya hindi iuwi ang ating mga OFW, hindi mabigyan ng suporta. Kasi ganito yun Sabi nila, ayaw na nilang umuwi because wala naman sahod. Wala naman silang trabaho dito. Pwede naman silang gawa ng paraan, makipag-usap ng gobyerno sa gobyerno ng Dubai o gobyerno ng Bahrain, gobyerno ng Saudi na pakiusapan muna nila na pawiin muna ng 1 buwan ang ating mga OFW habang nagkakaroon ng matinding gera at babalik sa trabaho pagka sisigurado yung babalik. Una, sigurado naman babalik yan. Sisigurado yung babalik pagkatapos ng gera. Tapos, ang gawin ng gobyerno, habang walang trabaho ng 1 buwan, bigyan muna
Kaya. Kaya ho. Wag lang talagang nakawin, kaya. Kung may pera talaga na nag-i-exist, kayang gawin na bigyan ng trabaho o sahod etong mga tao na ito. Paano? Gagawa lang ng batas. Paano gagawa ng batas kung busy yung mga congressman nating na sa impeachment? Gago! Pwedeng pumirma ang presidente ng priority bills. O ito, lahat ng uuwi, lahat ng repatriated na OFW, may matatanggap na 100 for 1 month. After nun, ang agreement, kailangan bumalik sila doon sa kanilang mga employee. Kung gusto talaga, may paraan. Pero kung wala na, wala na. Ang dapat kasi doon, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Pero iba na sa Pilipinas. Kung gusto, may paraan. Kung wala na, wala na. Ano kung wala na? Kung wala ng pera, wala na talaga. Wala na magagawa. Magre-report na lang ang presidente. Magiging reporter na lang siya. Huwag natin kakalimutan, may matindi tayong pera. Huwag kayong maniniwala mga kababayan, mga OFW na wala tayong pera. Murahin ninyo kung sino man yung opisyal na nandyan. Anong walang pera? Meron tayo 245 billion na unprogrammed funds. At sa presidente, sa Office of the President, merong 4.5 billion. Tapos sasabihin nyo, walang pera, mga hindot kayo, mga kusino man kayo. Kaya katarantaduhan po yan. Tapos saan ang focus natin? Si VP Sara Duterte. Di ba? Yun ang ano natin eh. Yun ang ating focus eh. O, tingnan ninyo yung mga usapan sa sa media. Pero pag dumating, Ronald, no, sa punto, let's say, ma-impeach siya ng House, magta-trial sa Senado, of course, iba na yung makeup ng Senado ngayon, iba na rin yung Senate President natin. What do you think will happen there? Well, the battleground, I think, would be the Senate. I think yung 1/3 sa House ay doable. Lalo na ngayon, 54 congressman na yung pumirma sa Justice Committee. Ibig sabihin, 50 na lang yung kailangan pagbaba sa plenary para makuha yung at least 1/3. Pero sa House, 2/3. So, and the majority in the House ay 15 lang. At hindi lahat yung 15 na yun ay critical or naging critical kay Vice President Sara. No? Kaya kakailanganin ng hindi lamang ng ebidensya, kung hindi kinakailangan ng pressure from all sides. Kung gusto nilang mag-succeed yung yung conviction, yung trial sa Senate. Ang maganda lang dyan ay sabi ni Senate President Tito Soto, pag umakyat sa kanila yung impeachment ay forthwith, immediately ay i-constitute nila yung sarili nila as an impeachment court. No? Yun ang promise ni Senate President Soto. Halata, itong propagandista ng mga dilaw. Hindi ho ito political analyst, propagandista po ito. Ito halatang pinupush niya na eh. Para baga sinasabi niya na ang Senado should forthwith ipasa kaagad o pag-usapan kaagad yung impeachment. Tapos dito para baga sinasabi niya na yung mga hindi critic ni VP Sara Duterte mukhang para bagang nilelabelan niya na. Style niya ito eh. Naalala ninyo yung tungkol sa China? Ito ho yun eh, yung Chinador. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi to political analyst, propagandista ho ito ng dilaw. Dapat next time, ang pag-introduce nyo dito, hindi political analyst Llamas, dapat propagandista o propagandist ng dilaw Llamas. Ano yung totoo? Huwag na tayo maglukuhan. Yung mukha mo, yung karakas mong yan. Pareho ni Jay, sino ba ito? Yung gumanon? Jim Paredes, yun. Pareho kayo ng karakas. Di ba? Halata naman, ilakad mo pa lang. Bago! So anong ibig ko na sabihin? Ito, mina-mindset niya na ho yung mga congressman. Hindi, papasayan sa Congress. Sa Senado, mukhang tagilid. Hindi naman mukhang tagilid. Mukhang kasi may mga hindi pa dyan makasara. Ay, may mga makasara pa dyan. Parang gano'n na sinasabi niya. Tapos pero si Soto, niya na. Para bagang inuunahan niya na. Sinasayk nyo na yung mga dyan. Hindi, ito yan, ganito. Hindi, para ganun din na maging response. Alam mo naman, itong mga senador natin, takot din ito sa media. Ikalawa, kung mapapansin nyo, parang may binabackpedal yung Blue Ribbon dun sa mga senador na dapat sanang kasuhan. No? At least 3.
So, ibig sabihin, something must be happening in the Senate. No? Something must be happening there in terms of negotiations. No? Wala naman ako naisip pahiwatig. Ang ko lang, parang mysterious na after all the investigations, after all the state witness, biglang natahimik yung mga dapat kasuhan ng mga senador. No? Is this because impeachment? Naaakyat sa kanila eventually? No? Perhaps in the next 2 months? Pero yung Queen's Gambit niya, no, or yung pag-a-announce niya na tatakbo siya sa 2028, I'm talking about VP Sara, of course, do you think waipek ito doon sa Kongreso? But do you think that will have more impact sa Senate? Since usually yung mga senador yun yung mga, nag-aspire to higher office. Well, sa Congress, meron namang epekto. Sabi ko nga nung previous interview ko rito, ay nagsesenda ng feelers yung Sara Camp sa mga congressman na all is forgiven, all is forgotten. Yung mga banat nyo sa akin sa Quadcom, yung Ikaw lang nagsasabi niyan. Walang sinasabi si BP Sara na ganyan. Yun daw yung parang inaano ni BP Sara doon sa pagde-declare niya. Parang all is forgiven. Walang sinabing ganyan. Alam mo kung ano yung sinabi niya? Makinig ka sa interview namin. Malinaw sinabi ni BP Sara Duterte, hindi siya nagtatanim ng galit. Pero, pananagutin niya talaga yung mga nagkasala. Pag naging presidente siya. Pero ang punto dito, wala siyang kinakausap. Wala siyang gustong mangyari doon sa kanyang pagde-declare. Nag-declare lang siya kasi nga, again, pinabanatan niyo naman ako. And I have decided, because kailangan ko itama yung mga pagkakamali ko, bakit ko pa patatagalin at magpapakit pa? At kung decided naman na ako. Yun yung sinabi niya eh. Hindi pa nanakot yan. As a matter of fact, paano ka makakapanakot kung wala ka namang kapangyarihan? Pangalawa, mas lalo ngang titindi yung motivation ng kalaban ni BP Sara Duterte to impeach her. Bakit? That's the only way na hindi siya manalo aside from the COMELEC. Dalawa lang naman ang hindi magpapanalo kay BP Sara Duterte. Impeach her para hindi siya pwedeng tumakbo or mag-magic na naman si COMELEC chairman. Gago! Pero dito kay show meron kayong strategy na binubuo na parang sinasabi na, kinukulayan ninyo eh. Unless ganyan kayo katanga sa analysis ninyo. Ang pirma nyo doon sa previous impeachment, kakalimutan na yan. So long as hindi kayo pumirma sa impeachment ngayon. At kung sakaling pipirma kayo sa impeachment ngayon, there will be hell to pay. Sa 2028, pag ako na yung presidente. So yun na yung mga messages nung Sara Duterte camp sa mga congressman. Kaya sigurado ko, hindi sila makakakuha ng 260 votes na nakuha nila last year sa impeachment ni Sara. Pero yung 30% ay doable, achievable yon. No? Yun yung sinasabi ko. Kaya in a way, may epekto naman sa Congress. Sa Senate, depende yan eh. Dahil yung mga senador ay, you have 24 separate republics. So they will be deciding based on their political calculation. Ngayon, ang kanilang benepisyo ba ay sa pag-convict kay Sara o pag-absuelto kay Sara? Alam mo yung usapin ng minority-majority sa Senate sa simula ay hindi yan ganun kahalaga pag umandar na talaga yung impeachment. Halimbawa, kung totoo yung sinasabi ni Deputy Ombudsman Carandang, former Deputy Ombudsman Carandang, kung totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes na hundreds of millions, even billions, yung pumasok sa bank account ni Sara, yung kanyang asawa at yung kanyang pamilya na nanggaling sa mga drug lords at pogo lords, sinong politiko ang hindi boboto to impeach her? Baka malink pa sila sa drugs at saka sa pogo. No? Kung sakali, yung sinasabi ni Trillanes at saka ni Trillanes. So that's one element sa impeachment. Ikalawa, ay ano ba yung quid pro quo? Ano ba yung carrot and stick sa mga senators na pwedeng gamitin nung mga gustong mag-impeach kay Sara? No? Kaya, mga negotiations yan. Pasensya na, Ses at saka Sean. Very cynical kasi ang negotiations eh. Very cynical ng quid pro quo, ng carrot and stick. Pero in the real world, it happens. At alam nyo naman yun. But biglang maabsuelto yung mga senador na supposedly involved dun sa flood control mess? Is that the price? Wala akong sinasabing gano'n. Pero sabi nga nung bunso ko, pag galit sa akin yung bunso ko, sasabihin niya sa akin, talk to the hand. Ayan, so yung mga patawa niya, corny.
Patawa ng mga matatandang DOM. Alam mo yon? Hindi ko sinabing DOM siya. Yung patawa lang niya. Ganun ka-corny. Diba? Kaya nga, alam mo, ito tindi ng usapin ngayon. Mantakin mo, gera na. Pero anong sinasalsal ng media? When I say sinasalsal, ibig sabihin nun, mayat maya, interview sila dito sa mga pinklawan, dilawan, propagandista. Puro yan ang kanilang gini-interview. At yan ang kanilang pinag-uusapan, mayat maya, impeachment. Putang ina ninyo, nagkakagulo na buong mundo. Alam mo, eto nga lahat ng mundo ngayon, ang focus doon sa oil, yung sa crudo. Yung papaano magsusurvive ang mga bansa. Remember, eto lang kasimple mga kababayan. Napakadaling intindihin. Pag mahirapan o imiikot yung pinakabarko, yung kanilang shipment ng mga crudo, iikot yan. Wala naman tubo yung papunta dito sa atin. Iilalagay yan sa container, diba? Tapos iikot yan. So, mas matindi yung gagamiting crudo rin nung iikot. So, ibig sabihin, mas mamahal. Ang laki ng ikamamahal. Sabi nga nila, malamang 20 pesos mahigit ang itataas ng presyo ng crudo sa mga darating na araw. Ganun katindi. Pag nangyari yan, matik na po yan, ladies and gentlemen. Meralco, yung kuryente, tataas yan, sigurado yan. Matik yan. Yung konting pagtaas nga, yung Meralco, sobra na kung tumaas Ano pa? Pagkain, importation, tataas yan. Lahat yan tataas. Yung tindi ng inflation, yung kakayanan ng isang pera na bumili, ay siguradong hihirap na. Bakit? Dahil nga sa tindi ng pagtaas ng gasol. Lahat tayo nakadepende. Yan nga isang bagay na hindi ko maintindihan Ako, matagal ko na itong kahit sa mga kondo, di ko nga alam bakit yung mga kondo hanggang ngayon wala pa ring electric na plug Dapat meron Sa katunayan, there is a law requiring like malls and other places to have electric na na saksakan. Bakit? Para nga ma-encourage na ang mga tao to transfer into electric. Di ba? Dahil nga yung batas natin, suggestion lang yan sa Pilipinas, hindi naman sinusunod yan